Channeling your energy. Your soul calls here. Kamusta mga Aries? Kung ikaw ay Aries, Sun, Moon at Rising, andito na ang inyong monthly reading para sa buwan ng August 2026. At ngayon, ang angel number mo ay 222. Ang energy ay tungkol sa alignment, tamang connection, pagkakaibigan, balanse, mahalagang life choices, compromise, commitment at trust. Hindi ito buwan para magmadali. Ito ang panahon na unti-unting inaayos ng universe ang mga bagay na matagal nang hindi magkahanay. May mga tao ring ilalapit at may mga taong kusang lalayo. Hindi bilang parusa kundi bilang bahagi ng tamang direksyon ng iyong buhay. Nararamdaman ng mga angels na marami sa inyong Aries ang pagod na sa paulit-ulit na paghihintay. Ang message nila ay simple. Hindi lahat ng delay ay rejection. May mga pintuang hindi pa bumubukas dahil may mas magandang timing na inilalagay para sa'yo. Pinapaalala rin nila na huwag mong pilitin ang mga taong hindi na kayang ibigay ang parehong effort na ibinibigay mo. Kapag may kapayapaan ng puso mo, doon ka mas malinaw na makakagawa ng tamang desisyon. Ngayon, mag-grounding muna tayo, huminga ng malalim, inhale, exhale. Hayaan mong bumigat ang iyong mga paa na parang nakakonekta sa mismong energy ng earth. Palayain ang isip sa anumang pag-aalala. Anyayahan natin ang Divine Creator, ang ating Spirit Guides, Guardian Angels at mga gabay na liwanag na protektahan ang reading na to. Naway ang mensaheng darating ay para lamang sa pinakamataas na kabutihan ng bawat Aries na nakikinig. Kung ang reading na to ay hindi para sa'yo, hayaan lamang itong dumaan ng may pagmamahal. At kung nais ninyo ng personal na reading na may energy exchange, nais ko lamang ipaalala na hindi po ako ang unang nagme-message sa inyo. Kung may magpanggap man na ako, mag-ingat po. At kayo lamang ang unang mag-message sa akin kung nais ninyo ng private reading. Kunin lamang ang mga message na nagre-resonate sa inyong sitwasyon at iwan ang hindi. Iba-iba ang timeline ng bawat isa kaya walang dahilan para magkaroon ng pangbabash. Aries, napakalakas ng energy ng transformation ngayong August. Parang matagal kang nakulong sa isang situation na pakiramdam mo ay wala ng pag-asa. Ngunit ipinapakita na unti-unti nang natatanggal ang mga tali na matagal kang nagpigil. May isang tao rin na tahimik na nagmamasid sa'yo, hindi pa siya handang magsalita ng direkta, pero interesado siyang malaman ang bawat galaw mo. Kung sino man to, hindi pa malinaw ang intensyon niya kaya wag agad magtitiwala sa matatamis na salita. Sa Ghost Month, mas magiging sensitive ang intuition ng maraming Aries. Mas mapapansin ninyo ang mga panaginip, paulit-ulit na numero, kakaibang pakiramdam sa isang lugar o biglaang pag-aalala sa isang tao. Hindi ito dahilan para matakot. Ang mahalaga ay manatili kayong grounded at wag basta-basta magdedesisyon dahil lamang sa emosyon. Para naman sa mga single Aries, may energy ng taong gustong lumapit pero natatakot siyang ma-reject. Possible ring ikaw mismo ang naglalagay ng distansya dahil dala mo pa ang mga sugat mula sa nakaraan. Ang universe ay hindi nagmamadali. Mas gusto nitong gumaling ka muna bago muling buksan ang puso mo. Para sa may asawa o nasa relasyon, may mga hindi na pag-uusapan na kailangang ilabas. Hindi ito buwan ng sigawan, mas magiging effective ang mahinahong pag-uusap kaysa sa pagiging matigas ang ulo. Nako naman, Aries. Kapag pareho kayong nakinig sa isa't isa, mas mabilis na inyong maayos ang anumang hindi pagkakaunawaan. Para sa trabaho at career, may ilan sa inyong nag-iisip kung aalis na ba sa kasalukuyang trabaho. Huwag basta-basta mag-resign ng walang malinaw na plano. May pagbabago ngang paparating, ngunit mas magiging maganda ito kung handa na ang lahat
lahat bago kayo gumawa ng malaking hakbang. Para sa mga OFW, nakikita ko ang matinding homesickness. Mailan sa inyo ang pagod na pero patuloy pa ring lumalaban para sa pamilya. May magandang balita ring unti-unting lalapit tungkol sa trabaho o kontrata, ngunit kailangan pa ng kaunting pasensya bago ito tuluyang maging pabor sa'yo. Para sa ating mga senior citizen na Aries, ang mensahe ay huwag pabayaan ang pahinga. May mga pagkakataong gusto pa rin ninyong gawin ang lahat ng mag-isa kahit kailangan na rin ninyo ng tulong. Walang masama sa pagtanggap ng suporta mula sa mga taong tunay na nagmamahal sa inyo. Sa usaping kalusugan, ang nakikita kong sensitive na bahagi ng katawan ngayong August ay ang ulo, leeg, batok, balikat, mata, nervous system at insomnia o hirap sa pagtulog. Ang ilan ay maaring makaranas ng stress, headaches, muscle tension sa batok at balikat o pagkapuyat dahil sa sobrang pag-iisip. Ang reading na to ay spiritual guidance lamang at hindi kapalit ng payo ng licensed doctor. Sa usaping pera, unti-unti nang bumabawi ang financial energy ninyo, ngunit may paalala ang universe na huwag magpadala sa impulse buying o pagpapautang sa taong dati nang hindi marunong magbayad. Ang disiplina ang magiging susi sa pagdami ng inyong blessings. Marami sa inyong Aries ang papasok sa panibagong chapter ng buhay. May mga pintuang nagsasara ngayon, hindi upang saktan kayo, kundi upang ihanda kayo sa mas malaking opportunity na matagal nang inilalapit ng universe. Aries, may malakas akong nararamdaman na energy na may isang mahalagang desisyon na matagal mo nang ipinagpapaliban. Hindi na to tungkol kung kaya mo ba. Ang tanong ngayon ay, handa ka na bang piliin ang sarili mo? May ilan sa inyo na ilang gabi nang hindi mapakali. Tahimik ang paligid pero ang isip ay hindi tumitigil. Paulit-ulit mong iniisip ang parehong sitwasyon na parang naghahanap ka ng sagot sa isang tanong na alam mo naman ng tunay na kasagutan. Nakikita kong may isang pagkakataon ngayong August na parang gigising ka na lang at isang araw at sasabihin mong, tama na. May sigaw. At kapag sinabi mo yon, doon magsisimulang gumalaw ang mga bagay. Sa usaping pag-ibig, kung single ka, may taong papasok na mas mature ang pag-iisip kaysa sa mga nakikilala mo noon or nakilala mo noon. Hindi siya yung mahilig sa matatamis na salita. Mas pinapakita niya ang pagmamahal sa pamamagitan ng consistency at actions. Next. Kung nasa relasyon naman, may usapan kayong kailangan gawin tungkol sa kinabukasan, hindi ito panahon ng hulaan. Mas magiging matatag ang relasyon kapag malinaw ang direksyon ninyong dalawa. May ilan ding Aries na tuluyan ng magpapasya kung ipaglalaban pa ba ang isang connection o tatanggapin ng tapos na talaga ang chapter na yun. So, usaping pamilya, may isang mas nakakatandang miyembro ng pamilya na nangangailangan ng oras at pakikinig. Minsan, hindi pera ang hinihingi nila, kundi presensya lamang. Sa career, unti-unting napapansin ang sipag mo kahit pakiramdam mo ay parang walang nakakakita. May possibility ng bagong responsibility o mas mataas na posisyon para sa ilan sa inyo. Huwag matakot kung mas mabigat ang ipapagawa dahil kasabay nito ang pagtaas ng tiwala sa inyong kakayahan. Kung naghahanap ka ng trabaho, may nakikita akong interview o tawag na maaaring dumating pagkatapos ng ilang linggong katahimikan. Sa negosyo, mas magiging maingat ka sa pagpili ng taong pagkakatiwalaan. Hindi lahat ng gusto ay makikipag-partner ay pareho ng intention mo. Sa pera, mas nagiging practical ang energy mo, mas pipiliin mong mag-ipon kaysa gumastos sa mga bagay na panandalian lang ang saya. May possibility din na makatanggap ang ilan sa inyo ng extra income, refund, incentive o perang matagal nang hinihintay. Para sa mga OFW, may energy ng pagbabago sa work environment. Ayan ang nakikita ko. Pero para lang to sa ilan maaring may bagong supervisor, bagong schedule o bagong assignment.
Kahit nakakapanibago, ito rin ang magdadala ng mas magandang opportunity sa hinaharap. Para sa ating mga senior citizen, nakikita ko mas magiging masaya ang pakikipagkwentuhan sa pamilya, mga apo o mga simpleng pagsama-sama ay magiging malaking source ng lakas ng loob ngayong buwan. Aris, hindi lahat ng laban ay kailangang patunayan. May mga pagkakataon, ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagpili ng kapayapaan kaysa sa pagiging tama. May nakikita akong Aris na sa wakas ay babawiin ang kapangyarihan matagal nang ibinigay sa ibang tao. Hindi na kayo basta magpapadala sa guilt, manipulation o sa opinyon ng mga taong hindi naman alam ang buong kwento ng buhay ninyo. August ang buwan kung saan mas magiging malinaw kung sino ang tunay na kakampi at sino ang pansamantalang dumaan lamang sa inyong buhay. May isang pinto ring bumubukas para sa ilan sa inyo. Maaari itong bagong trabaho, bagong business opportunity, bagong tahanan o bagong simula sa isang relasyon. Kapag dumating ito, huwag matakot tanggapin dahil matagal na itong inihahanda ng universe para sa'yo. At ang rune message mo galing sa amethyst stone ay Jebo. Ang Jebo ay simbolo ng regalo, pagpapala, tamang palitan ng energy, partnership at divine reciprocity. Pinapakita nito na ngayong August anumang kabutihang ibinibigay ninyo ng may malinis na intention ay may possibility na bumalik sa inyo sa tamang panahon. Ngunit may paalala rin ang rune na Jebo. Huwag ibigay ang lahat ng oras, pagmamahal, pera o energy sa mga taong puro lamang tumatanggap. Ngunit walang respeto sa inyong halaga. Ayan, Aries. Ang tunay na blessings ay hindi lamang kung ano ang matatanggap ninyo, kundi kung sino ang karapat dapat ninyong paglaanan ng inyong energy. Kapag pantay ang pagbibigay at pagtanggap, mas mabilis na daloy ang abundance sa love, career, finances at spiritual growth. Magtiwala na ang universe ay may inilalapit na tamang tao, tamang opportunity at tamang timing para sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nais ninyo ng private tarot reading o birth chart reading na may energy exchange, maaari nyo po ako i-message. At paalala, hindi po ako ang nagme-message sa inyo ng una, kayo po ang mag-message sa akin. Maraming salamat din sa lahat na nagpa-private reading at patuloy na nagtitiwala. Kung gusto ninyong mas maintindihan ang inyong natal chart, planetary transits at astrology guidance, bisitahin ang aking kabilang page, Astro Luna Quest, Astrology and Birth Chart. Available rin po ang aking mga cleanse chart, bracelets para sa love, money, protection at success. Mag-PM lamang po. Maraming salamat, Aries. Naway pagpalain kayo ng Divine Creator, ng inyong spirit guides at guardian angels. Hanggang sa muli. Again, this is Astro Luna Quest. Maraming salamat.